you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. We two friends fighting is exactly what our opponents around the world want to see. And now, to my fellow Canadians, I won't sugarcoat it. This is going to be tough, even though we're all going to pull together, because that's what we do. Hello there, magandang hapon po sa lahat and welcome again to our Joyful Journey Canada. So sa hapon nga pong ito'y tatalakayin natin yung trade war na hindi na napigilan na mangyari. So ito naman ay we are not hoping for this to happen. Of course, maraming magiging apektado dito sa amin sa Canada and sa US as well at sa iba pang mga bansa. Kaya lang talagang hindi na mapigilan ito. Kaya nga itong si President Donald Trump ng US ay nagpatupad na siya ng tariff kaninang madaling araw at nagkaroon ng mga mainit na komento at mga pahayag ang ating mga world leaders ngayong araw. Kabilang na rin po dyan of course yung aming Prime Minister na si Justin Trudeau na ilang araw na lang din na magsistay sa pwesto dahil siya nga po ay papalitan ng kanyang sa kanyang leadership nung kanilang political alliance. So aside dyan, yung mga prime ministers din ng iba't ibang provinces ay nagbigay na din ng pahayag. Mostly ay nakatuon doon sa suporta. Of course, dito din sa Canada, which we all know na magkakaroon ng malaking effect sa ating economy din itong mangyayari na trade war na ito. Or nangyayari na trade war. So, ayan nga po, again, si Donald Trump ay nag-impose na siya ng 25% tariff sa mga Canadian goods except doon sa mga produkto ng energy, like for example, sa oil and electricity, which I think is 10% naman yung pinataw niyang tariff. Again, ang tariff po ay ang magbabalikat niyan ay yung mga importers o yung mga kumpanya na kumukuha doon sa mga produkto na ito. So, mostly ang mangyayari ay tataas ang presyo ng mga produktong Canadian doon sa US. So bakit nga po ba ginagawa ito ni President Donald Trump, yung pagpataw ng tariff dito sa Canada? So marami po siyang kadahilanan. So isa na dyan ay yung sa agriculture. They don't allow our farm products in essentially. They don't allow a lot of things in and we allow everything to come in. It's been a one-way street. So ang sabi niya noon ay hindi daw halos papasukin ng Canada ang mga produktong agrikultural na nagmumula sa US, which is of course false claim yan ni President Donald Trump kasi marami naman talagang mga product na agricultural ang nature na pumapasok dito sa US, like for example yung vegetables and fruits. Actually 70% ng vegetables po na kinokonsumo ng mga Canadians ay galing US and 40% naman din ng mga fruits na kinokonsumo natin ay nanggaling ng US. So talaga namang nakikita din natin yan dyan sa ating mga grocery store. Karamihan ng mga produkto talaga galing dyan sa area na yan because of course we all know na mas grabe ang winter dito at hindi nakakapag-produce all year long. Hindi katulad sa America na may mga states sila doon na kayang mag-produce ng all year long in terms of fruits and vegetables. So aside from US, nakakakuha din ang Canada sa iba't ibang part ng mundo like China, Mexico, yan yung iba pang mga South American countries, ayan, or South of America na mga bansa. Canada's been very abusive of the United States for many years. They don't allow our banks, and you know that Canada does not allow banks to go in. If you think about it, that's pretty amazing. If we have a US bank, they don't allow them to go in. So isa pang false claim ni President Donald Trump ay hindi daw hinahayaan ng Canadian government ang mga US bank na mag-operate dito sa Canada, which is of course pinabulaan na naman po yan ng Canadian government. Ito nga yung nabasa natin doon sa isang website. So sa CNN din ito. So sabi dito, Canada tightly regulates the banking industry and it requires various government approvals before
before a foreign-owned bank can open in the country, but US banks have been operating in Canada for well over a century. So napakatagal naman na din palang panahon na merong mga bangko dito sa Canada. The Canadian Bankers Association and Industry Group said in a February statement that there are 16 US-based bank subsidiaries and branches with around 113 billion Canadian dollars in assets currently operating in Canada, and that US banks now make up approximately half of all foreign bank assets in Canada. So, 'di ba? Parang paano niya sasabihin na hindi pinapayagang mag-operate samantalang napakalaki ng hinahawakang pera, more than half ng kasalukuyang hawak ng mga bangko dito sa Canada ay hawak ng mga US based bank subsidiaries. Ayan. We subsidize Canada by the tune of about $200 billion a year. So isa pa pong mabigat na statement na sinabi ni President Donald Trump na para bang talagang pinagmukha niyang ang Canada ay sinasamantalahan yung US is yung sinabi niya na may trade deficit daw ang US sa Canada na 200 billion. So parang nalulugi sila in terms of trades. So tingnan natin kung totoo yan. So isa din ito sa pinabulaanan ng Canadian government. At isa nga itong TD Bank na nagpakita ng isang write-up or isang report na sinasabi nila the 45 billion shortfall with Canada in 2024 places as the second smallest behind only France. So it's not 200 billion. Hindi po natin alam kung saan nakuha din ni President Donald Trump yung figures na ito, pero it's 45 billion po doon sa trade deficit. So, second smallest daw ito at ang huli nga ay yung France. Second smallest, gaano ba kaliit ito? That amounts to a mere 4% of overall US trade deficit. So, 4% lamang pala ng trade deficit ng overall na US trade, sa US trade, Ang Canada, 4%. So, napakaliit lang po, hindi yung 200 billion na sinasabi niya. So, ayun. So, napakalaki talaga. Parang binlow out of proportion ni President Donald Trump yung mga figures na ito para siguro ma-justify niya kung bakit siya nagbibigay ng tariff. Maybe ganyan ang gusto niyang gawin. Sabi, so in essence, reducing imports from Canada would barely move the needle. So, ayan, I think ang isa sa mga pinakamalaking niya dito is sa Mexico, yung mga ganyan, at Russia, China, yung mga malalaking bansa din na yan. Diyan siya, may malaking mga trade deficit even sa Germany. Ayan, so, dalawang ang huli ay France at US, which is like, diba, 4% lang. And then, sabi pa dito, the US trade deficit with Canada was 1/8 the size of China's. 1/8, no? Gano'n naman kaliit lang yon, diba? Doon sa trade deficit nila sa China, and 1/5 that of Mexico. 1/5 naman kung i-compare mo sa trade deficit nila sa Mexico. Kaya grabe na lang din kung niya ang Canada, 'di ba? Grabe na lang din kung dikdikin niya kumbaga ang Canada. So isa pa yung fentanyl. So nung una talagang ito yung pinagdidikdikan niya na rason kung bakit matindi ang niya sa tariff dito sa Canada, yung fentanyl na sinasabi niya na na-endanger yung buhay ng mga taga-US. Maraming buhay na nawawala dahil dito sa fentanyl na to. O hulaan nyo kung gaano karaming fentanyl or yung percentage ng fentanyl na pumapasok sa US ang nanggagaling dito sa northern border ng America, which is yung border nga ng Canada at US. O hulaan ninyo. So tumataginting po na 0.2% ang nanggaling sa Canada ng mga fentanyl. So 'di ba, napakaliit na porsyento lamang. So ito nga po yung picture ng RCMP kung saan nakakuha sila at nakasequester sila ng mga illegal firearms, money at saka drugs. O 'di ba? Para parusahan niya ng husto ang Canada doon sa 1% na 'yon, which is
actually yun ngang drugs, yung methamphetamine tsaka yung isa pang drug na pumapasok from US to Canada ay mas matindi pa yung mas matindi in terms of volume yung nanggagaling sa kanila. Canada has been trying to argue that the amount of fentanyl coming into the U.S. Across the border is very small and much, much lower than what crosses from the Mexican border. But today, Andrew, Vice President J.D. Vance was kind of dismissing that argument, saying when Canada tries and makes that argument that it's a small amount, that amount is still killing Americans. That is the view of Trump and his administration. Sabi nga ng mga taga dito sa Canada, mga politician at iba pang mga experts na hindi naman yun nagre-raise ng emergency concern, parang ganon or emergency national concern para sa US dahil napakaliit na porsyento lang yon. So take a listen to how the Vice President is characterizing this. The President's going to have conversations with the Canadians. We need to see real engagement on the fentanyl issue, on the drug issue. That is fundamentally the underlying element of these tariffs. Is we think the Canadians have not been serious about stopping the drug trade. Now, people will sometimes say, well, if you look at the numbers, the Mexicans send way more fentanyl into the United States than the Canadians do. The Canadians have allowed a lot of fentanyl to come into the country. It's not a defense to say more has come from Mexico because way too much is. So siguro kahit na 0.01% ng fentanyl ang nanggagaling dito sa Canada at pinaliit na, and of course nagkaroon naman na rin ng pag-iigting doon sa mga border security, ay wala pa rin, hindi pa rin daw yun sapat, so kahit siguro, sabi ko nga, kahit siguro 0.01% na lang yung nakakapasok na fentanyl dyan sa US, ay talagang itutuloy pa rin nila itong trade war na to. Kasi una sa lahat, hindi naman talaga yan ang rason, di ba, kung bakit gigil na gigil si President Donald Trump na mag-impose ng tax. Repeatedly that what he wants is to see a total collapse of the Canadian economy. Because that'll make it easier to annex us, is the second half of his thought. Now, first of all, that's never going to happen. We will never be the 51st state. But yeah, he can do damage to the Canadian economy, and he's started this morning. Kasi nga, kumbaga economic-wise, gusto niyang paluhurin ang Canada. Nang sa ganon, kapag nga daw ang Canada ay mahina, ay mas madali niya itong ma-annex. So yun talaga ang punot dulo ng lahat, gusto niyang ma-annex ang Canada. So bakit nga ba gustong i-annex ni President Donald Trump ang Canada? Ano ba ang mga naibibigay ng Canada sa US, o ano ba'y nakukuha ng Canada sa US? So isa po yung energy, sabi dito, 91% of energy exports by value, 193.8 billion ay napupunta sa US. So, sa lahat ng pinoproduce ng Canada, 91% nun ay napupunta sa US. So, ganyan din sila ka-dependent naman sa atin at tayo sa kanila. Actually, two-way naman po yan. Syempre, sila nakikinabang doon sa energy natin. In return, tayo naman po ay nakikinabang in terms of sa trabaho, diba? Yung mga ganyan. Tapos, ano pa, sa agriculture, diba? Sa car manufacturing, napakalaki yan. Yung mga rare metals dito, and what else, yung mga minerals, diba, na very essential sa pagmamanufacture ng iba't ibang mga products, andito yan sa Canada. So, talagang malaki yung makukuha niya dito at magiging super country na talaga ang Canada, ang US once na ma-annex niya ito. So, ginagamit yung annex para sa word na makonquer o masakop, ganon, kasi parang feeling nila yung makonquer ay very barbaric, pero parang ganon din naman talaga ang ginagawa nila, sisirain nila yung economy, papabagsakin. Siguro ang mangyayari dyan is kung sino ang unang hindi na makakatiis at luluhod, diba? And should these tariffs not cease, we are in active and ongoing discussions with provinces and territories to pursue several non-tariff measures. Measures which will demonstrate that there are no winners in a trade war.
So ano na po ba yung mga hakbangin na nailatag nila kanina doon sa kanilang press conference ng Canadian government? So unang-una kay Prime Minister Justin Trudeau na naglatag siya ng tatapatan niya rin yung tariff na binigay ng Amerika, which is of course tataas yung mga produkto coming from the US. So sinabi niya naman talagang may pagtitiis na mangyayari talaga even dito sa atin na mga consumers dito sa Canada, which of course is nasa war tayo talagang ganon, magtitiis din tayo. Ang kainaman naman, ang isa sa maganda nating matutunan ng mga Pilipino, talagang nagkakaisa sila. Nung nag-start ito, makikita mo yung pagtangkilik nila sa sariling product ng Canada. Talagang yun ang inuuna nilang bilhin, and gusto nilang malaman kung saan yung mga products na talagang dito nanggaling dito or dito manufactures, kasi ibig sabihin nagbibigay yun ng trabaho dito sa mga tao sa Canada, and mas inuuna nila yun kaysa yung talagang mga ini-import pa natin doon sa US. So ayun, so kumbaga nagkakaisa sila sa in hearts and in minds doon sa sa cause na ito. So aside from that, nagkaroon na rin ng liquor ban, like for example yung Ontario ng mga, and I think a lot of provinces din ay gumawa nito, magli-liquor ban na rin sila, which is syempre masasaktan yung isa sa largest producer ng bourbon, yung Kentucky, yung state na yan is isa pala yan sa pinakamalaking ng bourbon, dahil nga ang Ontario pala ay pinakamalaki naman siyang consumer ng alcoholic drinks. Ayan, so syempre malaking bagay yon doon sa industry ng Kentucky, na siya namang pinoproduce ng Kentucky nga yung bourbon nila. And then what else dito din sa Manitoba, ganyan magbaban na rin. So, ang Prime Minister naman ng Ontario, so actually ito nakakabilib din siya pag nagsasalita siya, talagang buo din yung loob niya. So ang Ontario pala, sila ang nagsusupply sa New York and sa Michigan. Ayan, so ng kuryente, so tataasan nila yung i-export nila na kuryente. So ibig sabihin madadagdag pa yun dun sa 10% na tariff na ibinigay ni President Donald Trump doon sa kasalukuyan niyang sinabi. So it's 25% tapos plus 10, so 35% na yon. And kung talaga daw na aabot sa kumbaga yung hindi na natin gusto na abutin pa na tong sitwasyon na to, ay ready siyang i-stop yung pagsusupply ng enerhiya dito sa mga states na ito ng US, kasi nga of course sabi niya nasa war tayo, so itong mga ito ay is like ammunition, mga bala nga naman ito yung energy. Like for example, kung talagang magkakaroon ng malalang trade war, magi-stop na yung mga trading in between these countries, syempre unang-unang kailangan din talaga ay yung electricity, yung mga sa power, kasi para mapa-under mo ang isang industry, kailangan mo talaga yan. So ito, kumbaga sabi nila sa chess, ito daw yung queen, yung mga power plants na ito na napakalaki ng kinukuha ng US dito sa Canada. So ayun nga po, ang mangyayari naman of course dito sa Canada, maraming mawawalan ng trabaho, 'di ba? Isa yan sa mga very possible na magaganap. I want to speak first directly to the American people. We don't want this. We want to work with you as a friend and ally. And we don't want to see you hurt either. But your government has chosen to do this to you. Diba ang bigat
din, ang bigat nung statement niya na yon. Pero sabi nga nila, hindi naman sila doon sa mga Americans nagte-take ng vengeance nila, kung hindi, of course, kay President Donald Trump, na gusto nilang iparating sa kanya na mali yung ginagawa mo. Which is, of course, ay ginawa niya based doon sa mga false accusations na yung mga nabanggit nga natin kanina. Yun yung sinasabi niya. Pero we don't know, 'di ba? Baka kasi yan ay talagang businessman siya. Sabi niya nga, ang buhay niya ay nagre-revolve around mga deals. 'Di ba? Puro deals. So, hindi natin alam kung sinong ka-deal niya ngayon. Baka ka-deal niya yung mga Russian. Baka ka-deal niya ay, 'di ba? We don't know. So sana magkaroon ng maayos na katapusan itong itong phase na to. Napaka-interesting na andito tayo ngayon sa ganitong phase ng mundo, no? Parang ako hindi ko inexpect na maaabutan ko yung mga ganitong phase ng mundo, no? Na although hindi siya yung war talaga, pero war na may namamatay, pero ito talagang pitpitan ganon. Sino unang luluhod, parang ganon siguro ang mangyayari dito. So let's just hope nga na after all this ay magkaroon ng maayos na pag-uusap at solusyon ang bawat isa, no? Lahat naman ng moves ay may possible na pwedeng parehong mag-benefit ang bawat country. So, ayan, let's hope and pray for good things to happen, na hindi na mag-escalate ito, kasi nakakakaba din, 'di ba? So, again, thank you for watching and God bless as always. Bye-bye.